Ngayon naman, sa trabahador na ito, tayo ang mag-pay attention dahil sa bawat preparasyon may isang pundasyon at iyon ay ang pagtuturo ng walang kondisyon. Ngayon, bigyang pugay natin ang bayani ng edukasyon na humuhubog sa ating henerasyon dito sa Oh My Job. Grabe na talaga si Ron. Oo. Sean. Oo. Daming Sean nun. Nagtutunog matalino talaga tayong dalawa. Dalawa, Oo. dahil At sa kanya. tamang-tama yan. Dahil ang mga kasama nga natin ngayong umagang ito, mga ka-MD, ay walang iba kundi isang preschool teacher Yes. at high school teacher. Oo. Walang iba kundi si Ma'am Charis K. Adi, ang ating preschool teacher. Yes, at At po Sir John Ray Rabino ng high school teacher naman ng siya. high school teacher, oo. Saan school po yan, sir? Oo. Ma'am Charis, how are you po? I'm fine. I'm a little bit nervous right now po. You don't need to feel Yeah. nervous. Oo, because I too am nervous. Oo. Kayo sir, kamusta naman po ang morning? Okay lang po. Medyo yun din po. Nervous lang konti. Oo. Kunti-kunti lang Kunti-kunti yan. lang Oo. yan. Ngayon, kikilalanin natin ang kanilang trabaho bilang isang preschool teacher and high school teacher. Umpisan muna natin kay Ma'am Charis. Ma'am Charis, ano po ba ang itsura ng isang buong araw ng isang preschool teacher from waking up hanggang pag-uwi? From waking up po, syempre you have to set your goals kung paano nyo i-deliver ng maayos yung lessons nyo and na magiging interesting yung learning process since kinder nga po. So, dapat iba-iba po yung way. And from or during po, dapat nagre-reflect ka na effective ba to, and until the end of the day po, mag-e-end pa rin po sa reflection. Ayan. Kayo sir, paano po ang preparation natin bago tayo pumunta sa school? For me, yun, prepare ko muna lahat ng mga lessons ko. Kung tama na ba yung mga activities, inline na ba siya sa mga learning competency. And then, after that, yun, gine-greet ko na lang yung mga students ko. They ask me kung ano daw yung mga activity because they are curious kung ano yung mga pasabog as a teacher. Kasi expect nila na you have many things na ituturo sa kanila. So, dapat i-satisfy mo yung mga curiosity ng mga bata na yun. Tama yan. Alam mo, Totoo. magkaiba man ang level ng mga tinuturuan preschool and high school. Isa lang ang totoo dyan, makukulit ang mga batang nandito. Totoo. Oo, diba? Yun yung challenge din. At isa isa ang pagkakatulad ng dalawa nating bisita ngayon, patience. patience. Talagang Sila ang bumubuhay sa mga katagang patience is a virtue. Oo, di ba? Maximum Tama. patience Pero yung sa inyo, ginagawa Ma'am nila. Charis, mas lalo ka na. Kamusta ang patience natin? May mga araw po ba na yung PC natin nafufuto? Oo. Yes po, meron naman po, pero at the end of the day, lagi mong iisipin na mga bata sila and dapat po mas nagiging patient po talaga tayo para mas maging interested sila and mas makinig sila sa inyo. Oo din. Kasi alpha generation na kayo, no ma'am? Kayo ang Gen Zs. Gen Z. Oo. At saka hindi lang mga preschool ang actually ang makukulit. Hanggang high school, Oo totoo. nga eh. Yung Gen Zs po, ngayon kasi may iba na silang pananaw sa buhay Yes, totoo. Meron na silang mga nalalaman na dati, wala naman talaga. Oo, parang hindi natin pinapansin. Yes. Ngayon lahat pinapansin. Paano nyo po nahahandle yun? Sa ganung part naman po, I make sure na on trend pa rin ako kahit na maraming katanungan yung mga students, may mga curious minds na kailangan nating isatisfy. At least I do my part para lang to answer or to satisfy the curiosity ng mga bata. Ano naman po yung mga challenges na nahaharap po ng isang guro? Kayo po muna, sir. For me, because I'm an advisor of grade 7, kasi nasa transition pa sila ng Yes. elementary papuntang high school. So, nandun pa yung parang attitude or behavior na pagiging makulit. So, ganun talaga. As a teacher, yun yung isang challenge ko kung how I will overcome yung energetic nila from morning up until afternoon. Kailangan sabayan mo rin yun as a teacher. Kasi kung makita ka nila na you're not in your point as a teacher, parang
yun, para madi-dissatisfied din po sila. Kayo ma'am, paano po natin na ano yung mga challenges? Especially nandito po, isa po kayong preschool teacher. Oo, yun Oo, talaga, no? oo. Yung preschool pa lang, parang sabi ko, kakayanin ko ba pag ako? Totoo. Oo. Kayo ma'am. Ayan, aside from the behavior naman po na sobrang kukulit, ayan, yung expectations po ng parents talaga na porket teacher ka, dapat ikaw na yung lahat. Opo, parang ikaw na dapat yung magturo, magsulat, magbasa, ganyan. Well, I have my part naman po, pero yung expectations lang po talaga. Mataas. Yes. Oo. Ma'am, since napag-usapan na rin naman po natin, ma'am sir, yung hardship ng pagiging isang guro. Ano po yung madalas na misconception naman pagdating sa pagiging isang guro sa mga bata? Para sa akin naman po, ang isang misconception is yung word na lagi ko naririnig minsan, yung teacher ka, di ba? Kasi once na I hear those word, parang as a teacher, di naman kami all-knowing na person. Yes, may shortcomings din kami, pero at the same time, we do our best to teach the learner, not academically, but also spiritually. So, yun din yung ano. Kayo, ma'am. Po, yung sa akin naman po, can you repeat the question? Yung ano po yung misconception Ayan po. madalas? Yung sa akin naman po, aside from teacher ka, di ba, dapat alam mo lahat. You have to set the perfect image po talaga. Ay, Na kahit nasa labas ka, Oo. dapat mukha kang perfect. Ganun. Prim nga and teacher proper. Ka, opo. Oo. Yan po. oo, dahil teacher ka, hindi ka dapat nilang nakitang nagwawalwal. Yes, true. Mga ganon, di ba? Di ba? Parang Oo. perfect ka dapat, hindi ka pwedeng magkamali. Yes. Kasi nga teacher ka, so dapat tama at perfect din yung tinuturo Oo. mo. Dapat banal kang tignan Oo. sa labas. Kasi konting pagkakamali lang ngayon ng mga guro, nare-report. Totoo Tama po ba? din. Yes. Gaano kahirap yun para sa inyo ngayon kasi mga bata po kayong mga guro, ano? At ang mahirap din, syempre yung mga matatanda before, nakasanayan nila yung ways ng guro nila din noon. Totoo Na din. super hardcore. Strict talaga, strict kung Oo. strict. Oo. Kasi ako napalo na ako pero hindi ako nagpunta talaga sa women's desk. Gusto ko Totoo. sana hanapin ko nga siya. Bata hindi, Oo, iba pa paano rin. po yun sa inyo ngayon? Kasi syempre, hindi naman natin maiiwasang magalit talaga. Mapupuno tayo Oo. Paano nyo po yung dinideal? As for me po, total adjustment po talaga. Pero after, kung magalit man po ako sakali, i-explain ko po sa mga bata kung bakit ako nagalit. Para meron pa rin pong nagpa-process sa kanila na next time hindi ko nagagawin to para hindi ulit magalit si teacher tsaka hindi po masad si mommy or daddy. Ayun naman po. Same din po kay Ma'am Cha na ganun. Nagagalit naman din po ako pero in-explain ko rin po sa mga bata na kung ano yung pagkakamali din nila. In-explain ko in a good way para at least in the next time di na po nila ulitin. Diyan po, no, beside po dyan, ano naman po yung pinaka-most fulfilling na part po ng isang pagiging guro? For me, yung simple compliment ng mga students like, ay sir, ganito lang pala yung gawin. Yes. Ay, kasi pinapasimple mo Yes, lahat. lalo na I'm a math teacher. Galit ako Kaya- sa'yo, sir. Galit ako sa'yo, sir. Sometimes, simple compliment lang from the student, yung parang satisfied na ako. Parang, ay, I fulfill yung mga curious mind ng mga bata. Just to hear those words. Kayo, ma'am, ano naman po yung most fulfilling part po? Ayan. So, since preschool po, fulfilling po para sa akin na nakikita na sila ngayon how to blend sounds, marunong na po magbasa or mag-write. Kasi before po, nung start pa lang po ng class, meron po talaga yung mga students na paano ba hawakan yung pencil, paano ba isulat ng Oo. tama yung letters. Kaya ngayon po, fulfilling kasi madali na lang po for them to write letters, to identify the letters and the numbers as well po. Simple Oo, steps, steps kumbaga. lang. Oh, Oo, sabi parang- nga nila, di ba? Ang Na galing. yun yung most fulfilling part sa pagiging isang guro. 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 I did watch one movie of si Maricel Soriano na ang title niya is Guro. Yes. Ewan ko lang po kung napanood nyo na, you have to watch that. Sina-sacrifice, not the word sacrifice, pero ang dami niyang give up para lang makapagtapos yung mga students niya. And there are a lot of movies with regards to teaching, pati si Tony Gonzaga. Yes. Nagkaroon siya ng isang pelikula din na parang siya pa yung napasama dahil
Pinakita dahil niya. meron siyang ginawang maganda para sa mga estudyante niya. Oo din. Oo, nagkakaroon din po ba tayo ng gano'n na parang napagalitan mo, ikaw pa yung napagalitan dahil meron kang nasabi. nasabi. Kayo ma'am, sa preschool, di ba hindi po natin yan maiiwasan, especially Oo. bata. Magsusumbong po sila sa parents, may mga ganong Yes. instances. So far, wala pa naman po akong na-experience. Parang okay lang po sa parents na i-discipline ko rin po sila sa school. Ayun po. Okay lang. Parang napaka-rare naman po ng gano'n. Kasi typically may mga parents po na talagang, bakit ganito yung ginawa mo sa anak ko, pinagalitan totoo. mo. Sa Dapat high school batayan." po. Opo. Sa high school, sir, Sa ganun high din school ba? naman po, wala naman po. Ay, nice Oo. naman. Yes, Matanong ko lang po kayong dalawa, ma'am, sir, bakit nyo po naisipan na pasukin yung ganitong klaseng career? Ano po yung nag-push Push, sa inyo? opo. As for me po, ito po yung unfulfilled dream ng mother ko. Shoutout sa'yo, ma. Shoutout. Parang may sama lang natin. Ito yung gusto Shoutout ko mo eh. Pinilit mo ganon. Oo. Pero unfulfilled dream niya po talaga to. Pero nung natry ko naman na po, nag-enjoy na po ako and na mahal ko na rin po yung work na to. Pero before, ano po talaga yung gusto nyo bago maging isang preschool teacher? It's either mass communication po or sa medical po. Medical Ay, field. yes. Pero nung nandito ka na, Na-enjoy ko na po. oo, Na-enjoy minahal mo mo na. na kasi Yes sabi po. nga nila, ang trabaho parang tao din lang yan. Natututunang mahalin. Mahalin. Totoo, oo nga. Sana all. Kayo, sir. For me, dalawa kasi yung choices ko dati ng course, pagiging seaman and teacher. Yes po. So, elementary pa lang ako, parang yun na yung goal ko na course na dalawa. Seaman and teacher. Pero as I finish high school and college, yun parang tinake ko na lang din na why not teacher? Baka sakaling ito yung talaga yung para sa akin. And so far po ba, yun yung nararamdaman Yes nyo? po. So far, yun na rin po yung minahal ko na rin po yung profession ko and I enjoy this kind of work. Oh, Diba? pero eto lang Miss Apo. Angge, mga ka-MB. Kasi ako, gusto rin ng father ko before na mag-teacher ako. Tapos ang nasa isip ko kasi, preschool, elementary, high school, college, nasa school ka. Oo. Nag-graduate ka, babalik ka ulit sa school. Oo Parang, din. makukulong na lang ba ako sa institusyon ng paaralan? Buong buhay ko. Paano nyo po ngayon yung babaguhin sa mga katulad ko na gano'n ang iniisip? At nandun pa lang sila sa Thinking or yung pagpipili pa lang, decision making kung ano yung kukunin nila in the future. Paano nyo sila hihikayatin na pasukin ito? Pagiging guro. Sige, sir, kayo muna po. In the process kasi ganun talaga yung first na maisip ng mga student na nagtitake ng pagiging teacher. So, kung nandun ka na mismo sa profession mo, nakapasok ka na, lahat nun magbabago. Based on my experience, sabi ko nga, parang hindi ko to first choice na course, but nang nandito na ako, doon ko na nalaman kung ano yung mga good or positive na mga impact ng pagiging teacher. Dahil makita mo lang masaya yung students mo. Makita mo lang na there's a learning na nangyayari. Yun, parang big impact na rin yun sa teacher. Parang pwede na rin mabago yung pananaw mo as a teacher. Uy, totoo yan. Ma'am? Ayan, indeed po, eye-opener po siya for us na syempre sa mga bata, iba-iba po yung experience nila. And from their experiences po, madami ka din pong malulearn as a teacher. And as time passes by po, kunyari, next school year po, pag may same pinagdaanan po yung past student ko and new student ko, parang may magagawa na po ako. Totoo. Kasi, Miss B, mga ka-MB, hindi po natatapos ang trabaho ng isang guro once po na hindi porket wala na sila sa school, tapos na ang Tapos pagiging na. teacher nila. Oo. No po, actually hanggang pag-uwi nila, gumagawa pa rin sila ng mga Lesson plan. Ganyan. Oo. May mga parents na, paano to? Ganito yung assignment. Ano yung ganyan? Mga students, ganyan, di ba? Hindi Oo. natatapos yung trabaho ng isang guro dun lang sa Four school. corners of the Yes. room. At isa pa, continuous din yung learning kasi sabi nga ni Sir kanina na hindi naman lahat ng mga guro perpekto. Actually, walang perpektong guro. Totoo. Every day they get to learn new things that they can apply sa mga susunod pa na araw. 'Di ba? Totoo At isa pa, kailangan din natin pasalamatan ang gobyerno kasi napagbigyan din ang isang buwan
'di ba, na walang pasok ang mga guro, which is a good thing. Oo, parang rest. Kasi ano they, na- they Diba? deserve that. 'Di ba sa isang buong school year na ang dami-daming tao, 'di ba? Mm-mm. May isang taon, ay isang buwan, Buwan, tama po oo. ano. And how does it help you? For me, makakatulong na rin yung 1 month na vacation sa teacher para makapag-prepare for the next school year ng mga lesson, kung paano mo naman i-encounter yung mga different students. Parang ano pa rin pala, yung 1 month na yun, gumagawa. Nag-aaral ka pa rin Nag-aaral talaga. ka pa rin. Nag-aaral ka pa rin. Oo. Congratulations po. Pero sa inyo maraming salamat kasi Yes po. pinagpapatuloy ninyo yung legasiya ng mga naunang mga guro sa inyo. 'Di ba? Parang yun yung maganda. Kasi isa pa siguro for me, no, hindi man natuloy, pero nagturo din naman kasi ako sa isang academy. So, Yes. ramdam mo din talaga yung fulfillment kapag nakikita mo na yung mga bata, especially siguro kapag matanda ka na, and they can still remember your name. Name, totoo. Remember my name, babe. Ah, Diba? Singit mo pa talaga ni oo. Svea. Baka may nais po kayong batiin, Batiin. o especially sa St. Louis School of Pacdal. Yun lang po, binabati po namin lahat ng mga ka-colleagues namin sa St. Louis School of Pacdal, pati na rin po sa supportive and energetic principal po namin, si Ma'am Sandra Polquero po. Yan. Kayo naman, Ma'am. ma'am. Shout out na din po sa mga families namin and friends. Of course, pati po sa mga parents and students namin from St. Louis of Pacdal. Oh. Bata nila, Miss Bea, no? Kaya nga eh, Oo, parang diba? na-feeling ko tuloy nagmukha kang matanda. Hindi! Actually, ako nagbukang principal nila. Oo, ikaw ang Oo. principal namin. Papatawag ko talaga kayo sa Oo. opisina ko. Totoo. Di ba? Maraming Maraming salamat po salamat muli. po. Thank you Meron so po ba much. kayong last message to everyone who's watching? For me, sa mga nagtitake ng course dyan ng teacher, pagpatuloy nyo lang po yan. I know na hard ang process. There's a difficulties, may up and downs tayo. Pero at the end of the day, once na makapagtapos na kayo and makuha nyo na yung mga license nyo, yun, masasabi nyo na it's worth it na talaga. Oh, kayo naman, ma'am. Para naman sa mga students dyan, ayan, huwag kayong masyadong magwawalwal. Study hard lang and gawin nyo to para kay mommy and daddy and para sa sarili nyo din. Ayun. Maraming salamat. Muli kami ay saludo sa mga gurong katulad ni Ma'am Charis at ni Sir John Ray.